Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Palakpakan nga po ulit natin ang buhay na Diyos. Habang ako po ay nakaupo, dahil halos kadarating ko lang, marami pang ginagampanan, nakita ko ang pag-indak at narinig ko ang pag-awit ng bawat isa. At nasabi ko sa aking sarili, napaka-energetic ng mga anak ng Diyos sa araw na ito. Kaya palakpakan po natin ang ating sarili. At mga kapatid, sadyang kakaiba ang gamutan sa banal na lugar na ito. Wala kayong makikitang x-ray machine, walang stethoscope, wala kahit na anumang instrumento kayong makikita na itinututok sa inyong katawan. Subalit wala kayong kamalayan, sa bawat pag-indak at pagkilos ng inyong buong katawan, pinagagaling na kayo ng ating buhay na Diyos. Kaya habang tayo ay umaawit at umiindak, subukan po ninyo, ibigay nyo po ng 100% ang inyong sarili. Meron po kayong mararamdamang kagaanan sa inyong pakiramdam. Naramdaman nyo na po ba yon? Ako po, naramdaman ko yon. Ganito po kasi ako. Yung pong bato ko na to, madalas po yan siguro po sa ngawit, sumasakit yan. Kaya pagdating po dun sa awit na, ano ba yung ikilig ang ulo? Sama-sama tayo, ikilig ang ulo. Yung pong awit na yon, pagdating po dun sa ikilig ng ulo, talaga pong todo-todo ang pagkikilig na ginagawa ko sa ulo ko. At purihin ng Ama. Pagkatapos po nun, bakit para pong may pakong nabunot dito sa likod ng aking leeg. Kaya ibig pong sabihin, wala pong naaaksaya dito sa bawat ginagawa natin. Ibigay natin ng may katapatan sa ating Panginoon, meron tayong mapapala. Pag-awit, umawit. Pag-indak, umindak. Pag naupo, maupo. Pag makinig, makinig. Mararamdaman po ninyo na meron pong mararamdaman kayong kakaiba. At kayo rin mismo ang makapagsasabi sa mga darating na araw, ay kakaiba pala sa dambanang yon. Sadyang ang buhay na Diyos ay nanduroon. Sapagkat wala namang ginagawa sa akin, kundi ako'y nakikiisa lang sa mga gawain, nararamdaman ko, gumagaling ako. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, kung umindak po kayo, sigurado po, yung may masakit na mga tuhod, magaan na po yun. So yan po ang isa sa mga tips ko. Pag po talaga kailangan kumilos, ikilos nyo. Yung ulo ko po talaga ginaganyan ko. Ikilig ang ulo. Pinakakaganyan-ganyan ko. Dalawang tip po na maibibigay ko sa inyo. Ito po'y nasabi ko na, pero baka hindi pa po naririnig ng iba. Ito po kasi napaka-effective sa akin. Alam nyo po, pagluwal po ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at inaawit po yung pagtataas po sa Biblia. Tita, ano inaawit doon? Aleluya! Aleluya, kami ay gawin mong daan or whatever po na nakataas yung Biblia. Ito po ang ginagawa ko. Naibahagi ko na po ito. Habang nakataas, lahat ng kahilingan ko sa Panginoon, inuusal ng labi ko, hindi man bumuka yung labi ko, nandito sa isip ko. Napaka-effective po nun. Subukan po ninyo kasi naging very effective sa akin. Pagluwal ng mahal na Apo, tapos sasabihin, magsiluhod po tayong lahat, tanda ng paggalang sa banal na espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, nakataas po yung Bible na ganyan. Humiling po kayo sa ating buhay na Diyos. At kung ganap na, at tapat ang inyong puso't kalooban, hindi po kayo bibiguin ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, yan po yung mga tips na maibibigay ko sa inyo. Kung kami nakinabang, kung ako'y nakinabang, sa inyong ganap na pagtitiwala at pananampalataya, kung naganap sa akin, magaganap din sa inyo. Para po sa araw na ito, hindi ko po masyadong pakakahirapan ng tema. Naalala ko lang po yung isa sa passage sa Bible na mayroon pong isang pariseyo na lumapit sa Panginoon at ipinagmalakin niya kung ano na yung nagagawa niya. Panginoon, ako po ay ganito't ganito na,
Panginoon, ako po'y nakapagpalayas ng masamang espiritu sa isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Panginoon, ako po'y nakagawa na po ako ng kabutihan sa akin. Ako po ay nakikinig at nagdarasal sa tuwi-tuwi. Alam niyo po ang sagot ng Panginoon. Sino po ang nakakaalam? Ano po ang sinagot sa kanya ng Panginoon sa pariseyong ito? Sino po makakahula? Ano po? Sino po yung nagsasalita? Tita, ano? Po, hindi kita kilala. Yun, very good. Palakpakan po natin si kapatid. Sabi po ng Panginoon sa kanya, umalis ka sa harapan ko, hindi kita kilala. Aray, napakasakit po nun. Bakit po kaya sinabi ng Panginoon yon? Hula, o yung marunong sa Bible. Bakit sinabi ng Panginoon dito sa taong ito yung umalis ka sa harapan ko at hindi kita kilala? Bakit kaya? Asaan po? Sapagkat batid po ng Ama na sila'y mapagpakumbabaw lamang. Kung ikaw ay mapagpaimbabaw, ang ibig sabihin, hindi totoo dahil yung mga naririnig mo ay hindi mo isinasabuhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa makatuwid, ang isa palang anak ng Diyos o ang isang tao, kahit na ikaw kapatid, maraming marunong dito sa Biblia, kahit na ikaw lumalakad ng paluhod mula sa pintuan hanggang harapan ng simbahan, kahit na ikaw ay nakakalimang misteryo sa pagdarasal ng rosaryo, kahit na ikaw ay nagpapasa ng krus pag panahon ng Kwaresma, ang lahat po palang iyan ay walang saysay sa Panginoon, sapagkat ang ninanais ng ating Panginoon, ang bawat aral na ating naririnig ay natututunan nating isabuhay. Ito ay napakalaking challenge sa bawat isa sa atin. Marami akong nakikitang mga kapatid na halos araw-araw ay nandirito, katulad po ni nanay, ni lola. Marami po dito, si kapatid na Marlene, marami po dito na halos araw-araw ay nandirito. Nawa, ang Panginoon ay hindi nabigo sa bawat isa sa atin. Sa paanong paraan natin siya hindi bibiguin sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng kanyang mga aral. Kaya ito po ang tanong ko na dapat ninyong pagnilayan. Ang dambanang ito ay napakahalaga para sa akin. Sumagot nga po ng amen ang yan. Sapagkat noon, bahala na po kayo, no? Naging mahalaga sa akin ang dambanang ito sapagkat noon, dagdagan nyo na po. Subalit ngayon, dagdagan nyo na rin po. Naintindihan nyo po ba? Ha? So marirealize po natin kung ano po yung kahalagahang ibinigay sa atin ng dambanang ito. Sapagkat noon, eto ako. Noon, ganun ako. Subalit ngayon, eto na ako. So, kung naunawaan po ninyo yung tanong na aking ibinigay, sabi ko nga po mababaw lang. Hindi na kailangan ng magpakadalubhasa ka sa mga banal na salita, kundi sa simpleng pamamaraan po pwede nating ipahayag para po pag humarap tayo sa Panginoon, sa halip po na sabihin sa Panginoon na umalis ka sa harapan ko at hindi kita kilala, ang sabihin sa atin ng ating Panginoon, welcome anak. Kilalang kilala kita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya bilang pasimula, tatawagin ko po si Caps. Ang dambanang ito ay mahalaga sa akin sapagkat noon, subalit ngayon. Magandang umaga po. Kasi po, magandang umaga po. Pasensya na po kayo, kala ko po Maraming salamat po Ama sa umagang ito. Ako po ay tinawag ninyo. Kahit anong oras po ang tawag niyo sa akin, basta kayo po ang tatawag. Lagi po akong handa.
Kasi po, kayo ang nakilala kong tunay na buhay na Diyos. Dang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po ay galak na galak dahil sa ako po ang kauna-unahang tinawag ng Panginoon ngayong umagang ito. Hindi ko po alam kung paano kong umpisahan kasi po napakarami pong bagay na pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Noong pong unang pagpunta ko pa lang dito ang ginagawa ko po pag ganun lang ako, hindi ko pansin. Pero ngayon po talagang nadama ko pong lahat ng kanyang kabaitan, napakadakila po niya. Kung ibabahagi ko po lahat ang ginawa sa akin ng Ama, napakarami po. Kaya tayo pong lahat dito manalig po tayo ng totoo, maniwala po tayo. Ako po noong una, hindi ko po ganong pinapansin itong gawain na ito. Patatando lang ako sa tricycle. Kala ko po kung ano lang. Ako po marami akong religious na pinasukan. Parang ang kuwan ko ganun lang. Mabuti naman ang mga pinasukan ko religious. Dangan lang po lamang, hindi po kamukha ng pandama ko yung nadama ko rito. Hindi kamukha ng mga religious na pinasukan ko. Mabuti po lahat yung mga pinasukan kong religious. Pero dito po, talagang kakaiba po. Dito ko po na damang ang Diyos ay buhay. Dahil po lahat ng mga hiling ko sa Kanya, ipinagkaloob po niya lahat po ng karamdaman kong dinanas. Basta po dumulog ako sa Kanya, binibigyan po niya ng lunas. Napakabilis po. Kaya siya po ang the best sa akin, ang Ama. Mabilis po ang Kanyang sagot sa akin. Noong po ako magkaroon ng karamdaman, buwan po ng September noon, madalas po ang punta ko rito, bago-bago pa lang po yung dambana, pumunta na ako rito. Hindi ko po nadama yung mga nadarama ko ngayon. Nagkaroon po ako ng karamdaman na prostate cancer. Operahin na po yon. Marahil po yung iba riyan na ibahagi ko na, narinig na. Yung pong iba, sigurado hindi pa po alam. Kaya ibinabahagi ko uli para noon ang mga ibang kamukha kong naging pasyente dito ay magkaroon sila ng pag-asa. Huwag silang mawala ng pag-asa. Ako po noon sabi na apo, anak, meron kay kang prostate cancer. Nung ko sabi niya sa akin kung ikaw ka anak mananalig ka sa Ama, walang imposible. Ganun po ang sabi sa akin ng mahal na apo. Nung umuwi na po ako noon, dinala po ako sa ospital ng mga anak ko. Sinunod ko po sila. Talagang masakit na masakit po ang nararamdaman ko. Hindi ako madumi, hindi ako maihi. Nung pong dinala ako sa ospital, nung paglabas ko, meron na akong catheter. Pero patuloy pa rin po ang pagpunta ko rito dahil sa mensahe ng apo, manalig lang daw po ako sa Ama, walang imposible. Sa loob ka ng 9 na araw, anak, palalantihin ko yung prostate cancer mo na yan. Nanalig po ako ron. Talagang nagbata po ako. Lahat po ginawa ko, magdasal araw, gabi. Lahat ng mga anak ko, tinawag ko. Sabi ko, tulungan ninyo ako. Sabi ng mga anak ko, hoy katang po, tulungan ka namin. Alam ba ninyo mga anak ang tulong na hinihingi ko? Tulungan niyo ako magdasal sa Ama. Kasi, ang sabi sa akin, walang imposible. Pero kung susundin ko yung mga anak ko, gusto, pa-opera na ako. Napalaki po ng gastos ng operasyon ko, 80,000 operasyon lang. 4 na doktor ang pinuntahan namin ng mga anak ko. Puro ganun ang sabi. Pero hindi ko po pinansin yun. Basta pinansin ko yung mensahe ng apo na kung mananalig kayo ka sa Ama, walang imposible. Sa loob ng 9 na araw, palalantahin ko kayang namamagamong prostate cancer na yan. Yun po ang pinagtsagaan ko, 9 na araw. Pagdating po ng 9 na araw, biro nyo, araw-araw kumakain ako, hindi ako dumudumi, hindi ako maiihi. Ano naging resulta ng tiyan ko? Parang bato.
Masakit ang nararamdaman ko. Palagi ako dito sa upuan ito tuwing umpisa ng gawain. Pagdating po ng 9 na araw, kinagabihan, yun na po ang naging kasagutan ng ama. Napakadakila ng ama. Yung sinabi ng pagdating ng 9 na araw, palalantahin ko ay kayong prostate cancer man. Natupad po yun. Alam po ninyo kung ano ginawa ko nung mangyari yung 9 na araw? Umiiyak po ako dahil sa CR ako. Kasi po para bang natanggalan ng yung bornal, yung talagang diretsong lumitan dyan ko. Dumi, lumabas lahat. Naiyak ako sa sarap ng pakiramdam ko. Naiyak ako at nagdasal ako sa Panginoon. Ama, maraming salamat po sa kadakilaan mo. Napakabait mo. Pagka pala pinangakuan mo ang tao, sigurado basta totoo lang po ang pananalig. Wala pong imposible. Gumaling po ako ng 9 na araw. Magaling na ako kinabukasan. Punta na ako rito. Wala na yung mga sinusuot kong mga panjama na yun. Wala na yung suga na yan. Naka-flat na yung suot ko. Kaya kanong mga kasama ko riyan, mga kamukha kong may sakit. Ba? Ba't wala na kayong ko mo? Wala na. Kaya ako, pinagaling na ako ng ama eh. Kabilis naman ka. Talaga akong ganyan. Kasi doon sa banal na kasulatan, meron nung nakalagay doon na walang naunang nahuli, walang nahuhuling nauna ka. Meron ganun eh. Na yun ang kinumpara ko doon sa nangyari sa akin. Tamang nahuli ko, pero nauna naman ako. Ganun. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Marami pa pong mga karamdaman na pinagaling ng ama. Napakagaling po talaga. Yung ginawa niya sa akin, ng sakit ko noon meron pa akong hika. Yung hika, binata pa po, sakit ko na yon. Yung may hika, asma. Pinagaling din po ng mahal na Panginoon yon. Yung po ang aking tumataas ang presyon, yan rin po nagpagaling. Lahat po ng aking mga karamdaman, walang doktor. Puro dito lang, dahon-dahon. Kaya palakpakan natin ang buhay na Diyos. Kayo pong mga pasyente, mga minamahal kong mga kapatid. Magpakatotoo lang po tayo, wala pong imposible. Marami pong mga kamukha kong pasyente riyan na talagang nagpapapatotoo rin ng ganito. Kaya sa oras nito, hindi ko alam kung paano pasasalamatan ng Ama. Napakarami kong gustong ibahagi pa sa inyo, mga nangyari sa akin. Marami mong mga kamukha nung isang araw na pumapasok ko rin bago ako maupo. Yan pong mahal na pardon, ang ginawa po sa akin nakaluhod ako, gumaganyan po yung kanyang mga kamay. Para po bang matatakot ako, ba't gumaganyan po yung dalawang kamay? Didilat ako, kakita ko gumaganyan. Kaya ako, salamat po Panginoon ka ako. Yung nakaluhod ako sa inyo. Ako po ay parang kinakaway akong gano'n. Nahawakan ko, parang gumaganyan yung kamay. Kaya dito sa Rugal Neto, andito po ang talagang tunay na buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang tunay na Diyos at maraming salamat po Ama. Aawitan ko po kayo doon sa mga natutuhan kong ginawa kong awitin nung ako'y may karamdaman. Niyahandog ko po sa iyo to Ama. Ngayon at kailanman, Ama, ikaw ang kailangan ngayon at kailanman. Hindi ipapalit kahit kanino man. Sa oras ng pagdarasal, ika'y aking nadarama, Ama. Naririyan ako tuwi na sa iyong banal na dambana, ngayon at kailanman. Malilimot ko ba magandang nangyari sa buhay ko
aking Ama. Mga karamdaman ko ay lahat gumaling na, upang ngayon at kailanman ika'y aking pupurihin, Ama. Bakit labis kitang mahal? Ngayon at kailanman, sa bawat oras ang dalangin ko sa iyo, Ama, lalong lumatabi, tumitingkat, bawat dasal ko ay lagi ikaw ang kapiling, ikaw lamang aking Ama. Ngayon at kailanman, ikaw, Ama, ang kailangan ngayon at kailanman. Hinding-hindi ipapalit kahit kanino man. Sa oras ng pagdarasal, ika'y aking nadarama, Ama. Naririyan ako tuwi na ngayon at kailanman. Malilimot ko ba magandang nangyari sa buhay ko, aking Ama? Mga karamdamang ko ay lahat gumaling na. Hanggang doon na lang po. Kasi po, hirap na hirap po ako. Maraming salamat po, Ama, sa paggabay mo sa akin. Nahirapan ako sa pagluntig-luntig. Salamat, mahal na kapatid, sa pagbibigay mo ng inspirasyon sa ating mga anak ng Diyos na inakay na makarating sa banal na lugar na ito, sa araw na ito. Sa pulpo ba niya yung tanong, noon, positive siya sa prostate cancer. Ngayon, negative na siya sa prostate cancer dahil sa kanyang ganap na pagtitiwala at paniniwala sa ating dakilang manggagamot, mayroon siyang natamasa na mula sa ating Panginoon. Naalala ko lang po, kasi po ang karamdaman niya ay naging karamdaman din po ng kabiyak ng puso ko, hindi ko na po pakakahabaan, na-diagnose din po siya na may enlargement of prostate. Karamihan daw po sa mga lalaki, 99%, nagkakaroon ng problema sa prostate. Nabasa ko po kung paano daw po tumutubo ang puting buhok sa ulo ng isang lalaki, ganun din daw po yung pagtubo ng prostate or enlargement ng prostate sa mga kalalakihan. Ang kabiyak ng puso ko po ay na-diagnose na ang prostate size is 8.07. Ang normal size po is 4. Kaya ibig sabihin, na doble ang size ng kanyang prostate. Sa tulong ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, meron pong pinainom na dahon-dahon sa aking kabiyak ng puso at ang sabi ng mahal na Apo bilang ginagamit ng banal na Espiritu, after 1 month, pa-check up mo siya. Katulad din po sa sinabi ng doktor na after 1 month, magpa-check ka ulit. Huwag na dito sa mga laboratories dito, pumunta ka na ng St. Luke's, doon ka na magpa-check up siguro para masigurado. Purihin ng Ama, from 8.07, naging 2.04. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Wala pong imposible sa Diyos. Sabi nga ni kapatid, ang kailangan lamang ay ang ganap na pagtitiwala at paniniwala na walang makakapantay sa katalinuhan ng ating Panginoon. Ngayon po naman, may natanaw po akong taga-Tondo. May kasamang pasyente. Pwede po bang tawagin ko si kapatid na Miralyn ng Tondo? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos.
Mahalaga sa akin ang dambanang ito dahil noon, subalit ngayon, yun po yung ating pagninilayan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema po natin, paano po tayo sa noon, tsaka yung ngayon po. Noon po, sa totoo, akala ko wala na ako sa Ama. Kasi po, hindi ko na siya madama. Kahit na naglilingkod ako sa simbahan, may kulang. Parang wala, kahit na anong marinig mong mensahe ng yung ebanghelyong binabasa, labas-pasok na lang sa tenga ko. Doon ako humiling sa Ama. Salamat sa Ama ngayon. Pinadama niya, buhay na buhay nga pala siya. Ang sabi niya sa akin, hindi ako ang umiwan sa iyo. Ikaw ang humiwalay sa akin. Totoo po yun. Nawala ako sa kanya. Saan ako humiwalay? Sa panalangin. Huminto po ako nung dumating yung maraming pagsubok. Napakarami po sa pagsubok na dumating na ibinigay sa akin ng Ama. At doon niya pala pinadadama kung gaano niya ako minamahal. Dahil kung di niya pa ako binigyan ng maraming pagsubok, siguro po wala ako dito ngayon. At napakabait ng Ama, napakabuti niya, napakadakila niya. Binigyan niya ako ng pagkakataon, pangalawang pagkakataon, na mabalik sa buhay sa tunay na Ama ko. At yun ang pinagpapasalamat ko sa Ama. Sabi ko nga, Ama, kung di mo binigyan ng pagkakataon, nasaan kaya ako ngayon? At salamat, dinala niya ako dito sa pangalaga ng mahal na Apo Kunching. Ayan po, patuloy po tayong magsumikap na makarinig ng mga mensahe na mula galing sa mahal na Apo. Pagka doon po tayo mabubuhay, doon po ang pag-asa natin. At yun ang ating panaligan at pantiwalaan sa buong buhay natin na di tayo mawawalay sa Ama. Maraming salamat po. Salamat, kapatid. Noon, anong sabi niya? Noon, nawalay ako sa Ama. Akala ko ay wala na silang relasyon ng Ama. Subalit ngayon, sa pamamagitan ng pag-akay ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, muli niyang naramdaman, buhay pala ang Diyos at kailanman ay hindi tayo iiwan, kundi tayo ang nang iiwan sa Kanya. Mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, nais ko pong tawagan ang isa kong kapatid na alagad upang magbahagi ng kapraso lamang, sabi niya, at hindi ko po alam kung ano na yung kasunod na ipagagawa sa Kanya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po kay kapatid na Mirna. Muli po, Ama, sa bawat pagtindi, papurit parangal, sa iyo aking binabalik. Dakila kang walang hanggan, sa bawat araw ng buhay, patuloy mong inaakay sa dakong banal. Sa dambanang naturingan kung saan tinitipon mo kami, niluloob mong gamitin kami, at naway loobin mo nga bawat pagbabahagi namin ay maging isang kaparaanan ng gitpang ikting ng pananampalataya ng mga kapatid kong inaakay mong tuwiran. Amen. Mapagpalang umaga pong muli mga minamahal kong mga kapatid sa katanghaliang ito. Napakaganda po ng tema. Amen po ba? Gaya po ng tinura ng ating mahal na Mami Beth bilang facilitator, nasabi ko nga po yun na kung lulobin ng amang ako'y tawagin, kapraso lang po ang aking ibabahagi noon sa buhay ko, sa pagtungo ko sa dambanang ito. Akala ko, ang layon ko lamang ay gumaling ang karamdaman ko. Noon, sa pagtungo ko sa dakong ito,
Akala ko, kung may kabiguan ako, hindi ko mahihintay na ipagkaloob niya ang kalutasan. Noon, sa pagtungo ko dito, hambing sa binahagi ng kapatid, wala akong masyadong maramdaman. Basta ang alam ko lang, tumutupad ako bilang isang hinirang, naghahaplos ng mga may karamdaman, subalit hindi ko paganap maramdaman na siya'y buhay na buhay. Subalit ngayon, sa buhay ko, sa pagtungo ko sa dambanang ito, binigyan niya ng katugunan lahat kung paano ako noon sa pagtungo ko sa dambanang ito. Ngayon, sa buhay ko, sa pagtungo ko sa dakong ito, ang lahat ng hindi ko inaasahan, kanyang ibinigay. Amen po ba? Hambing sa binahagi ng kapatid na Caps, na kung papaano ugnay sa kanyang pagbabahagi. Ngayon, hindi lamang ang karamdaman ko ang pinagaling ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, kung hindi maging ang punong-punong burak sa aking kaluluwa, unti-unti niya nang nililinisan. Bagamat patuloy akong tinutokso ng kalaban, naroon yung pag-asa sa dambanang ito sa bawat araw na pagtungo ko, binibigyan niya ng katugunan. Ilan lamang po yun sa nararamdaman ko at pagbibigay halimbawa noon sa buhay ko, sa pagtungo sa dambanang ito, at gayon sa buhay ko, sa pananahan ko sa dakong ito. Ngayon mga kapatid kong minamahal, tinawagan muli ako ng Ama at pinupuri ko siya ng walang hanggan sa pamamagitan ng paghahandog ng awitin. At sa awitin ko pong ito, bagamat paulit-ulit kong inaawit, kahilingan ko po muli namnamin po ninyo. Ang iba ko pa pong ibabahagi, ipapahayag, kaukulan sa temang ibinigay sa ating kapatid na Mami Betchico ay nakapaloob po sa awiting ito. Kaya po ang pakinggan po nawa ninyo ay ang bawat liriko na sasambitin ng labi ko at hindi ang tinig ko. Maraming salamat po at muli magandang umaga sa inyong lahat. Basta't maghintay lamang po tayo, maghintay tayo sa kalooban ng Ama, kung paano tayo noon sa pagtungo sa dambanang ito, ngayon sa ating pagbabata ay tutugunin ng Ama kung ano na tayo ngayon sa pagtungo natin sa dakong ito. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil kanya ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ginhawa. Ang isipin mo'y may bukas pa, nila ang ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang malumbay ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang bighatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka ng may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay.
Hindi ngayon nabigo ka ay di ka narinig. Siya'y laging nakikinig sa andak niyang giliw. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang pigatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang bigatit kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Salamat po, Ama. Napakagandang awit, di po ba? Naramdaman niyo po ba? Kaya bakit nga tayo malulumbay? Kung mayroon kayong kahilingan at hindi pa nyo nakakamtam, ang sabi ng awitin, basta't maghintay ka lamang. Pag hindi mo nakamtam, hindi daw po nangangahulugan na hindi ka narinig ng ating Panginoon. Kundi ang ating Panginoon, may maganda pang plano na nakalaan para sa inyo. Sapagkat ang sabi nga po, hindi mo man makamtam ngayon, kung may katapatakan dudulog sa Kanya, makakamtam mo rin sa tamang panahon. Sapagkat paulit-ulit ko po itong sinasabi na ang timing ni God ay perfect. God's timing is perfect. Kaya makakamtam natin ang ating kahilingan sa Kanya kung tayo ay matututong maghintay. Basta makabubuti, sigurado mayroon siyang ipaparating sa inyo. Batid ko po na marami pang gustong magbahagi. Hindi pa naman po ito yung huli. Pwede nyo pong ituloy ang refleksyon sa inyong sarili na mamayang gabi, bago kayo matulog, tanungin nyo po sa sarili ninyo na sadyang napakahalaga ang nagawa sa akin ng dambanang pinupuntahan ko sapagkat noon, eto ako. Subalit ngayon, eto na ako. Muli po,